Ultimately, kung maghahanap kayo ng dahilan o masisisi kung bakit most likely hindi mapapanagot itong si VP Sara Duterte sa kabila ng napakaseryosong mga akusasyon, si President Marcos yun. Dahil tulad na sinasabi natin dati pa, mukhang dinaga at dinadaga at patuloy na dinadaga itong si President Marcos pagdating dito. Of course, sinasabi ng iba, hindi, baka meron strategy yan, baka meron siyang taktika. Tingnan natin, okay? Pero alam niyo po, impeachment process kasi, isang proseso yan, isang paraan para mapanagot ang isang halal na opisyal, in this case, the Vice President, doon sa mga bagay na seryoso, na hindi niya ginawa o ginawa niya in this case, diba? Yung tinatawag natin ng mga impeachable offense na nakasaad naman po sa ating konstitusyon. Alam niyo po, hindi biro yung mga accusation laban sa Vice Presidente. And then of course, yung kanyang pagbabanta sa buhay mismo ng presidente. Ilang beses ba kayo makakarinig ng isang halal na opisyal na sinabi ko montak na siya ng papatay at pumayag na rin papatay doon sa kagustuhan niyang ipapatay yung presidente, first lady, at saka speaker of the house. Kung meron daw mangyayari sa kanya. Ang tanong, meron ba talagang threat doon sa buhay ng vice president o baka invento lang niya yun? Kung si President Marcos, hindi niya sineseryoso yung ganung pagbabanta, problema niya yon. Pero sa mga matitinong mag-isip ng mga Pilipino, hindi po biro yon. Kung siya, takot siya sa ganun, ayaw niya ng confrontation, kasi yung kanyang statement after that, di ba? Mukhang praktisado, mukhang memorized, at honestly, malamya, given the kind of impact or threat coming from the second highest elected official in the country. Okay? Kung sa kanya hindi niya problema yon, well, siya yung may problema. Okay, honestly. Pero bukod po doon, tingnan natin gaano ba kaseryoso yung mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Ito lang confidential fund. No? Doon sa mga sumubaybay doon po sa pagdinig ng House Committee on Good Government. Napakaseryoso po ng mga akusasyon doon. Hindi po biro yun. Yung hindi mo alam kung saan dinala yung malaking bahagi ng confidential fund. Bilang, sa confidential fund po, pasensya na, medyo nadidistract ako kasi yung mga naglalakad sa likod ko. No? Anyway, hindi po biro yung akusasyon doon sa kung paano ginasta yung confidential fund. Alam niyo po, pera natin yun. Hindi po pera ng Vice Presidente yan. Nakalagak po yung malaking bahagi doon sa Office of the Vice President. Yung pangalawa, nakalagak doon sa Department of Education kung saan siya po yung tumayo bilang bilang Secretary of Education. Hindi po biro yun. No? Ngayon, sinasabi ng iba, bakit yun lang yung tinututukan? Legitimate po yun. No? Pero ang tawag po sa argument na yun, whataboutism. At pag yun po yung ginamit mo na argumento, parang inamin mo na rin na, naglustay ng pera o nagnakaw to isang public official. Nga lang, bakit yung iba hindi rin panagutin? Yun po yung implication ng argument na tinatawag nating whataboutism. That being said, kung si President Marcos ay talagang seryoso dun sa kanyang sinusulong di umano na good governance, yung pag-ayos ng ating sistema ng pamamahala, yung paglaban o pagsawata sa korupsyon, dun sa underperformance. Total, meron siyang ipinag-utos, di ba? Pinag-resign niya. Pinag-file niya ng courtesy resignation yung kanyang buong gabinete, pati na rin po yung mga membro, opisyal ng mga GOCC. Kung seryoso po siya, nalinisin talagang itong kanyang itong gobyerno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Simulan niya doon sa pagpapanagot ng Vice Presidente. At habulin din po niya yung mga kongresista na hindi maayos yung pagbabalangkas ng budget dahil marami po tayo nadidinig dyan. Diba? So, kung talagang seryoso siya, presidente ka, at sa ilalim po ng ating sistema, sa ating presidential form, napakalakas po ng presidente. Yun ay kung hindi siya dinadaga. Pasensya na po kung malakas ang dating ng dinadaga, pero yun po yung aking honest sa pagbasa o pagtingin sa bagay na yan. Mukhang dinadaga ang Pangulo. And again, this is beyond the President and the Vice President. Nag-away kayo, di ba? Issue yun. Dahil doon sa away ninyo, apektado yung mga ordinaryong Pilipino. Pero meron po underlying issues na dapat hindi natin kinakalimutan. Yung issues po ng accountability at transparency.
Pera po natin yun pinag-uusapan diyan na posibleng nilustay. Again, that's still an accusation. Kaya nga maganda, merong impeachment trial para lumabas yung mga ebidensya at magkaalaman. 'Di ba? Busisiin, sino ba yung Mary Grace Piato? Sino ba yung Jokno? Sino ba yung Marian Rivera? Sino ba yung mga kaduda-duda mga pangalan na nakalista na nadiskubre itong mga kongresista na di umano nakatanggap ng confidential fund ng Vice Presidente. Ayaw ipaliwanag sa Kongreso, sana ipaliwanag doon sa Senado. And they owe that to our people. Kasi halal na official po natin sila Meron po tayong tinatawag na accountability. Alam niyo po, binigyan po natin sila ng mandato. Nahawakan yung posisyon na yan at pangalagaan yung ating tinatawag na welfare. Ngayon, kung hindi pa nangyayari yun, dapat mag-demand po tayo ng accountability sa ating mga public officials. Yan po yung napaka-basic na responsibilidad ng bawat Pilipino. Ngayon, bakit hindi, sa totoo lang, no, kung ako yung tatanungin ninyo, doomed na yung impeachment trial na yan. Mukhang makakalusot na si Vice President Sara Duterte. Kung babasahin niyo po yung mga signs, no, yung mga pronouncements, mukhang doon na patungo yan. And a big part of that, nanggaling mismo kay President Marcos. Hindi naman niya kailangan sabihin na ayaw niya na impeachment trial Hindi naman niya kailangan ulit-ulitin yun Pero kailangan niyang sabihin. Ngayon, ito na yung ginagamit ngayon ng ibang mga opisyal, at siguro mga senador, na una torn, no? Teka, kanino ba ako kakampi? Sino bang susuportahan ko? Boboto ba ako for acquittal or for conviction? Ngayon, presidente na nagsabi, meron silang parusot. Presidente mismo nagsabi. Obviously, man dinidribble ng Senado yan, di ba? Isipin nyo, nakalagay sa Constitution, shall forthwith proceed with the impeachment trial. Ano na ngayon? May 29. Wala pa rin trial. Katatapos ang eleksyon. Originally, sabi nila, June 2, pagbasa ng Articles of Impeachment. Tapos June 3, iko-constitute yung Senado bilang isang impeachment court. O ngayon, gumalaw. Naging June 11. Ano yung palusot? Dahil meron daw mga importanteng legislative measures na kailangang pagtuunan ng pansin. Bola lang po yun. Pinaglolo ko lang tayo doon. No? Diba? Siyempre, lagi nilang pwedeng sabihin, no? Hindi talaga importante ito. No? Given na yan. Pero prangkang usapan, palusot lang po yan. Next question. Itatawid ba yan doon sa 20th Congress? Yung papasok na po yung panibagong 12 senador na nanalo. Doon, sigurado may magke-question. Pwede bang itawid dyan? Hindi yata pwede. Natapos na yan. You have to refile it. Ang problema, merong ban. Maghihintay yung mga nag-file ng impeachment complaint ng isa na namang taon bago makapag-file ulit. By that time, iba na ihip ng hangin. By that time, baka mas lame duck na yung presidente. Mas mahina na. At iba na yung pinag-uusapan. So basically, nangyari dito, because of the way the president mishandled this entire thing, and don't get me wrong, meron siyang lehitimong issues na dapat sinusulong. Hindi lang dahil tinakot siya ng vice presidente, pero yung issue mismo ng transparency and accountability. Clearly, siya po yung nag-emerge na mahina dito. At lalong lumakas yung mga Duterte. Si Vice President Sara Duterte in particular. Sasabihin ng iba, meron pa namang pagkakataon na panagutin yung vice presidente. Pwede naman sampahan ng kaso. Let's see. Kung sa simpleng impeachment trial, dinagake. Paano pa kaya doon sa criminal complaints or cases na pwede mo isampa laban sa vice presidente. Yan ang problema rito Parang okay, yun na, nasabi ko na, no? Actually, maganda nga sana ayoko na ituloy. Basta yun. Yun ang nangyari dyan. Yun ang basa ko, no? Baka naman mali ako, pero tingin ko tama ako Okay. Bago tayo magpaalam, babatiin tayo. Ito nga, baka makalimutan ko lang, no? Ako, genuinely curious ako, tulad ng sinabi ko kanina. Alam mo yung sasabihin dito nila Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, dito sa lantarang pagdedeli ng Senado.
doon sa impeachment trial. I would want to know ano yung iniisip nila. Again, they don't have to prejudge the impeachment trial or the case. Pero doon sa lantarang pagde-delay, ano kaya opinion nila? Kasi mas mataas di hamak ang expectation sa kanila dahil doon sa mga issues na sinusulong nila kumpara doon sa ibang mga senador na wala ka namang ma-expect talaga. Pero sa kanila, mataas ang expectation. So, ano kaya ang kanilang opinion tungkol dito? Tingnan natin. Okay? Bilang panghuli, kung ito yung nagiging laro ng mga politikong halal natin, ng mga senador na talagang dinedelay itong impeachment trial, President Marcos na dinadaga, hindi ibig sabihin wala tayong kapangyarihan bilang mamamayan na isulong yung issues na tinatawag na accountability and transparency. If you think the issues are very strong, legitimate, and at the very least, the Vice President needs to answer, make your voices known. Huwag kayo manahimik. Diyan po importante diyan po pumapasok yung tinatawag na public pressure. Kasi kung hindi ginagawa ng ating mga halal na opisyal yung kanilang responsibilidad, dahil mas inuunan nila yung politika at yung kanilang kinabukasan sa larangan ng politika, doon pumapasok yung public pressure. Make your voices known. Magsalita. Hindi naman EDSA yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang magsalita. Baka sabihin ng comment si Percival Rhea, i-EDSA mo na yan. Hindi EDSA sinasabi ko. Magsalita lang kayo at least. Mag-comment lang. Nahirap kasi kung lahat tayo nananahimik. Ayan. I'm not inciting anyone to do something, no? Definitely hindi po yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko lang, nandun kasi talaga yung kasama po to sa sa espiritu ng demokrasya, sa diwa ng isang demokrasya. Kung sa tingin nyo, hindi ginagawa ng ating mga halal na opisyal yung kanilang trabaho, sabihin natin sa kanila, uy, step up naman. Trabaho naman kayo.